Okay. Tika ni Kuya Rap. Magandang hapon sa'yo. Slide. Ano pala eh. Now I know. Say hi. Good morning. Ano kita yun? ano kita ra? Agorita lang basi. Saan ba kita yung comments ito eh? Anabadu. Ganyan ba? Watch lang yan eh. Swipe to reveal comments and reaction. Paano? Paki-comment naman po kung okay. Hindi ko talaga alam kung saan yung comments. Watching, okay. Yan. Kita ko na po. 7 minutes na lang po. Start na tayo. Center tayo pa eh. Ano na? Ano ba makita mo? Madi. Yes, no? Dito tayo nagkantan eh. Siya. So na lang makita. Oo, siya lang naman. Hindi po ba choppy yung connection natin? Mga kapatid. Good morning. Pagupit na ako. May buhok na sa harap si Kuya Rap. Marunong si Pastor magkupit eh. Takanta to kita pemaji sila. Jangan nanti kamu na. Dinig tayo. Ha? Mm-hmm.
Okay, bakit talaga lagi ka? Dati lyrics na di kanta ta. Hmm? Gusto mo di kanta yung kantasan. Dapat daw may lyrics din daw sa harapan eh. Papel mo. May projector daw eh. Kailangan daw ng projector ng kanta eh. Okay lang po ba yung signal? Tinibento mag-vlog na. Yeah. Si Doc, dalawa pa lang ah. 5. We are now 5 watching. Meron po tayong official live sa account po ni Brother Marvin. No, sinadya po pong nagkaroon po ako ng separate sapagkat yung mga kaibigan ko po na gustong makinig ay makapakinig din po. So sa buong ICCLG family, pwede po kayo doon sa account po ni Brother Marvin po. Malapit na po tayo mag-umpisa mga kapatid. Nakahanda na po yung mga awit natin. Mga matitindi nating mga choir mula po sa ibang ibang bansa. Mula kay Brother Jumar. Yes. So to Brother Marvin. Nagaling from Egypt. And also to our Brother Rap. So, Hallelujah. tayo mag-umpisa at mga sarili at tayo po iaabot bago po natin basahin ang banal na salita ng Panginoon. 2 minutes. No, mag-umpisa na po tayo. Paparinig na po natin ang salita ng ating Panginoon. Tuloy mo lang. Ano ka? Pwede na. Amen. Tayo po umawat sa Panginoon. Handa po natin ang mga sarili. Handa po natin ang mga puso. Panginoon, sa mga oras nito, ang lahat nating mga daladalahin at ipaabot natin sa Kanya ang nais nating makamit sa mga buhay po natin. I love to worship you, my God. I love
my King and reign. So I yearn for you, Lord, to see. Lift my hands before my King and reign. So I yearn for you to see. Lord, I lift my hands before my King and reign. So I yearn, so I yearn to see. Lord, I lift my hands before King and reign. Holy Spirit, come in your power. My heart, I want to live for you, my God. Let me be in power, change my that I may live for you, Lord. Fall in us, Lord. See you, Lord, I lift my hands before my praise. So I yearn to see you. I lift my hands before King and reign. Yes, hallelujah, hallelujah, Jesus. Once again, Father God, hours nito, thank you as a time, Father God, hallelujah, to praise you, Father God, hallelujah, to lift your name on high, Father God. Maraming salamat for this opportunity, Father God. Lord, patient, Father God, at maraming salamat, Father God, na kung saan kami piginising mo po, Diyos, na may kagayakan at kalakasan sa aming puso. Father God, hallelujah, before we read, Father God, hallelujah, sa buong kwarto na ito, Father God, hallelujah, covered always this place with your holy blood, sealed always with your holy blood, Father God, covered with your powerful hands, Father God, that there is no disturbances occur during the message, Father God, hallelujah. God, we have nothing to, Father God, we live up unto you this message, Father God, kung ano po ang nais na iparating mo sa amin from the beginning up to the end, Father God, ikaw po nawa ang siyang magbigay ng bawat isa, Father God. My lips, my tongue, my mouth, Father God, tanging salita mo lamang, Father God, ang siyang lalabas, Father God. Nawa o Diyos, hallelujah, may paliwanag po Diyos sa mababaw ng kaparanan lamang ang Ebanghelyo na siyang iparating po sa Father God, nang lubusan po namin maunawaan, lubusan po namin malasak o Diyos ang iyong salita sa araw ito. Maraming salamat, Father God. Hide me in your na ang kailangan kita pag po siya ipaparen lamang, Father God. Maraming salamat at sa lahat po Hallelujah. na nakikinig sa mga oras spiritual hearts, Father God, sa araw nito. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa muli po, pagkatiwala ko po sa inyo ang buong kwarto nito at ang lahat kong mga kasama ko. Bagamat kami, Father God, hallelujah,
Ngunit Lord, marami po kaming kasamang mga angel at narito po ang banal na Espiritu na siyang sa bawat isa sa amin. Ito Yes, maging Father God. sa lugar po, Diyos, ng mga kapatid na kung saan sila naroon, Father God, anong po, naroon din po ang iyong banal na Espiritu everywhere, Father God. You are omnipresent God. That's why, Father God, we claim that wherever we are, Father God, wherever they are, Father God, you are there also, Father God, to guide and protect them. Pagkatiwan ko po sa inyong gawa nito. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Just for telling me. Amen. We will sing, 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 make music with the heavens we will sing, sing, sing. You hear us when we shout your praise. We are of Jesus. sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your we cry, oh Jesus. What's not to love about you? Heaven and earth adore you. Kings and kingdoms bow down. Son of God, you are one. You are one. Hey! You are the love that frees us. You are the light that leads us. Like a fire, Son of God, you are you are the one we're living for. We will sing and make music the heavens. We will sing for that you hear us when your race. We hide the name of Jesus. We will sing, 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 and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Great you hear us, we shout your praise. We hide love about you. Heaven and earth, King and kingdoms bow down. Son of God, you are the one. You are the one we're living for. We will sing and make with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. We hide the name of Jesus. We will sing, sing, and make music with the heavens. We will sing, sing, sing. Grateful that you hear us when we shout your praise. We hide the name of Jesus. Hallelujah! 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 Maraming
get down into darkness, open my eyes, let me see beauty that made his heart adore you. Oh, what life and lead you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether worthy, altogether wonderful to me. All days, oh, so highly exalted, glorious in heaven above. How you came to the earth you created, all for love's sake became fool. Here I am to walk, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to walk, here I am to bow down, you're my God, altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much to see my sin upon the I never know how much He's going to see my sin upon the road. So He came to worship, here I am bow down, here I am to say that you are altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely, altogether together wonderful to me. I never knows how much He to see my sin upon
Hallelujah. Maraming salamat, Father God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Father God. At naramdaman namin, Father God, na narito ka kasama namin. To your holy verse in 22 or more scholars, 2 or more gathered in your name, you are making so us. Maraming salamat, Father God. At kinigyan na po namin. Yes, Lord. Pagkatagumpayan ng Lord. Thank you, Lord, just mighty name. Amen. Hallelujah. Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat, mga kapatid ko sa Panginoon Kristo Jesus. Sa aking mga kamanggagawa sa buong ICCLG family. Sa Pilipinas, po sa inyong lahat, lalo-lalo na po sa aking buong pamilya na patuloy na nagsusubaybay po sa gawain natin dito sa bansang Saudi Arabia. Hallelujah, pagamat sila po ay hindi nakapunta sa mga churches dahil nga po buong mundo, lalo na po sa Pilipinas, but gumawa po ng Panginoon upang kahit nasa sila po ay makapakinig pa rin ng salita ng ating Panginoon. So ihanda po natin ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Dalawang Friday na ang ating kapatid na si kung saan sa unang mga pages, no? Sa unang mga pages po ng banal na aklat. Amen? Okay po, at ganito po ang sinasabi, mga kapatid, tayo po'y makinig. Ito ang mga anak na lalaki ni Jacob na sumama sa kanya sa Ehipto. Kasama ang kanilang mga pamilya, sina Reuben, Simeon, Levi, Juda, Isakar, Zebulun, Benjamin, Gad, at Asher. Si Jose ay matagal nang nasa Ehipto. Ang bilang ng lahat ng lahi ni Jacob na sumama sa kanya sa Ehipto ay 70. Dumating ang panahong namatay si Jose, ang lahat ng kanyang kapatid, at lumipas na ang kanilang henerasyon. Pero mabilis na dumami ang lahi nila. Sa sobrang dami nila, nangalat sila sa buong lupain ng Ehipto. Ngayon, nagkaroon ng bagong hari ang Ehipto na walang alam tungkol kay Moses. So, zero information po siya about kay Jose. Okay? Sinabi niya sa kanyang mga mamamayan, tingnan ninyo, masyado ng marami ang mga Israelita at nanganganib tayo dahil baka magkaroon ng digmaan at kumampi sila sa mga kaaway natin at dumaban sa atin para makaalis sa ating bansa. Kaya maghanap tayo ng paraan para hindi na sila dumami pa. Kaya naglagay sila ng mahigpit na tao na namamahala sa mga Israelita para pahirapan sila at pagtatrabahuin ng mabigat. Ipinagawa sa mga Israelita ang mga lungsod ng Pitom at Rameses. Pero habang patuloy silang pinapahirapan, lalo naman silang dumarami at nangangalat sa Ehipto. Kaya lalong natakot ang mga taga-Ehipto sa kanila. Dahil dito, lalo pa nilang pinagmalupitan ang mga Israelita. Wala silang awa sa mga ito. Pinahirapan nila ang mga Israelita sa paggawa ng mga tisa at pagsisiminto nito at pinagtatrabaho ng matindi sa bukid. Pagkatapos sinabi ng hari sa Ehipto sa mga Hebreyong kumadrona na sina Sipra at Pua, kung magpapaanak kayo ng mga babaeng Hebreyo, patayin ninyo kung lalaki ang anak. Pero kung babae, huwag ninyo nang patayin. Pero dahil sa takot sa Diyos ng mga kumadrona, hindi na nila sinunod ang utos ng hari. Sa halip, hinahayaan nilang mabuhay ang sanggol na lalaki. Kaya ipinatawag ng hari ng Ehipto ang mga kumadrona at tinanong, bakit ninyo ito ginawa? Bakit hinayaan ninyong mabuhay ang mga sanggol na lalaki? Sumagot sila, ang mga babaeng Hebreo ay hindi tulad ng mga babaeng Egyptyo. Madali silang manganak at bago pa po kami dumating, makapanganak na sila. Kaya pinagpala ng Diyos ang mga kumadrona at dumami ang mga Israelita.
At dahil sa iginagalang ng mga kumadrona, ang Diyos, binigyan sila ng Diyos ng sarili nilang pamilya. Nang bandang huli, nag-utos na ang Paraon sa lahat ng mga mayan niya, itapon ninyo sa ilog ng Nilo ang lahat ng mga bagong panganak na sanggol na lalaki ng mga Israelita, pero pabayaan ninyong mabuhay ang mga batang babae. Amen? Maraming salamat po sa pagkabasa po ng salita ng ating Panginoon. At hihiling po tayo ng kunting gabay ng ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Father God. Sa ngayon po, Father God, ay nabasa po namin ang iyong mga salita. Hinilin po namin sa inyo na kayo po yung gabayan. Father God, hallelujah, mula po sa umpisa, mula po sa pagtatapos po, Diyos, ng mensahe ito. Father God, kung ano po ang nais na iparating mo sa bawat isa sa amin, patungkol po sa buhay ni Moses, Father God, hallelujah, gabayan mo po ang iyong lingkod, bigyan mo po ako ng katalinuhan, bigyan mo po ako ng maraming revelasyon, Father God, at itago mo po sa likuran, na hindi po aking kahinaan ang kanilang makikita, pag po sa iyong papayan lamang. Maraming salamat, Father God, at sa lahat po, Diyos, na mga nagpilit at nagsumaybay po sa ng gawain ito, itago mo rin po sila, O Diyos, sa inyong likuran, Father God, at i-comfort mo po ang bawat isa, ibuksan mo po ang kanilang puso at isipan, ang kanilang espiritual na pandinig, ang kanilang espiritual na pangunawa, Father God, na maunawaan nila, Father God, ano ang nais na iparating po sa pag-isa sa amin sa araw nito. Maraming salamat, Father God, at patuloy po namin kiniklim ang katagumpayan ng gawain nito, sapagkat alam po namin na kasama ka namin sa bawat minuto ng nakusaan, Father God, kami po ay magsasagawa ng pagpupuri at pagnilay-nilay ng iyong banal na salita. Maraming salamat, Father God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. So ulitin ko po, nung nakaraang dalawang Friday po, no, sa message po ni Brother Romeo, siya din po ay doon po siya nagbabase sa buhay din po ni Moses. May mga punto po siyang iginigiit doon, at ang pinakamabigat doon, ang tanong po niya, kung kaya po ba daw nating iwanan ang mga importanteng bagay sa buhay natin, lalo na po ang profession po natin. Hallelujah, kung ano po ang mga profession natin ngayon, kung talagang gusto ng Lord na gamitin ang buhay mo ng buong buo sa kanyang gawain. Now, hallelujah. Dito ngayon, sa verse na ito, gusto ko pong, sa mga verses nito, gusto ko pong pag-usapan natin ang buhay po ni Moses, no? Kung ano po ang makukuha natin dito. Kung titingnan natin sa kapanahonan na ito, no? At sa lugar po ng Egypt, no? Na kung saan naroon po, nauna po si Jose, no? Dumami po ang mga Israelita na naparoon po sa lugar na yon. At dahil nga po, bago na po ang namumuno, o bago na po ang Pharaoh that moment, ay hindi po niya kilala at wala po siyang alam sa buhay po ni Jose. At kung titingnan natin kung bakit nagkagayon, kung bakit nagkaroon po ng panukala na lahat ng mga panganay na lalaki na inapanganak ng mga Hebreo ay kanyang ipamapatay. Dahil nga po sa takot niya, sapagkat marami na po at parami po ang mga lahi po ng mga Israelita na kung saan naroroon sa Ehipto. Kung kaya po, nag-utos po siya ng matinding utos po na kung saan, ang sabi niya sa mga kumadrona, na lahat po ng mga panganay na kanilang pag nagpapaanak po sila, papatayin na nila kung lalaki ito. Ngunit hindi po ito sinunod po ng mga kumadrona, sapagkat may takot po sila sa Diyos. At higit sa lahat, ang sabi po sa kanyang alibay na nakasulat po sa banal na aklat, bago pa man sila makarating doon sa nakatakdang mga anak, ay nanganganak na po ito at hindi na po nila maaabutan. Kung kaya po nagbigay po ng batas ano po ng panukala ang bagong Paraon na ang sabi niya, lahat na mga napanganay na anak na lalaki ay ipapapatay. At dito po nag-umpisa ang buhay po ng ating bida ngayon, na kung saan si Moises. Amen? No? So, that time, dahil natatakot na po, sapagkat sa loob po ng 3 buwan na itinatago siya, nung siya po ay pinanganak, itinago siya ng kanyang mga magulang, no?
natatakot na po sila na mailantad na po, no? Na mailantad na po siya. No, kaya po, ang ginawa po nung kanyang mahal na ina, no? Siya po ay pinaanod po doon sa ilog, no? Pinaanod po siya, karga po ng isang basket, no? Na nakasilyado naman, at pinaanod po siya. Habang pinaanod siya, nakasubaybay naman po yung kanyang auntie, which is kapatid po ng kanyang mahal na ina, no? Nakasubaybay po habang inaanod po si Moses, habang nakasakay po doon sa basket, na ayon po sa nakasulat sa banal na aklat, no? Hanggang sa that time naman, yung anak naman ng Paraon na naliligo, gustong maligo sa ilog, siya po ay lumusong sa ilog. At nakita po niya yung makapal na damo na kung saan doon po nakasiksik ang basket, no? At pinakuha po niya ng kanyang mga utusan at tiningnan, at nakita po nila ang isang napakagandang bata, no? Maganda po ang nakasulat doon, at napakasiglang bata. Kaya nga po, kinuha niya ito. At nang nakuha po niya ito, dali-dali pong pumunta sa kanya at lumapit sa kanya yung kapatid po ng nanay ng bata. At ang sabi kung mahal na prinsesa, kung gusto po ba ninyong magkaroon ng yaya, no? Magkaroon ng yaya ang batang ito. Sabi ng ganon. Dahil nga po may kakayahan po ang prinsesa, sabi, siya po'y umuo. At agad-agad po siyang umalis, yung auntie po ni Moises, no? At pinuntahan yung kanyang ina. Yung kanyang ina mismo, ang siyang nagiging yaya niya at nag-aalaga sa kanya. So, habang pinapalaki po, no, para mas maiksi po, habang pinapalaki po, no, si Moses, no, pinipilit, hindi po nailahad dito kung paano, pero sa mga ina, kayo po ang nakakaalam, no, kayo po ang nakakaalam kung paano po niyo ginagabayan ang inyong mga anak, no, kung paano niyo sila minumul. But sa maiksing panahon na yon, namumul po si Moses sa pananampalataya, namumul po siya ng tamang paglaki bilang may takot sa Diyos. Kaya nga po, no? Hindi na po kayang hindi na po sa maiksing panahon na yon na ginagabayan siya ng kanyang ina, siya po ay nalagyan ng isang matibay na isang pundasyon ng tunay na pananampalataya at takot sa Diyos. At dahil nga po hindi na kaya at baka sila'y mabisto na, no? Umalis na po ang ina po ni Moses. At doon po yung mismong prinsesa na ang siyang nag-aalaga kay Moses. Siya po ay tinuturuan ng ng tamang pananalita sa lahat po niya na kaalaman, siya po ay tinuturuan, no? Tinuturuan po. At nasa kanya po ang lahat. So, in his 40 years, no? Nasa sa kanya po ang lahat. He had everything, no? Pero, hallelujah. Kung titingnan natin mga kapatid, kahit nasa kanya na po ang lahat, tingnan natin sa lahat kong mga bagay sa mundong ito na makikita natin, karangyaan, lahat po nasa kanya na po. Dahil nga po, isang prinsesa, yung nag-adapt po sa kanya. Kung titingnan natin, nandoon yung kanyang power, no? Mayroon na siyang power. At mayroon po siyang pagkakataon na maging pinuno ng Egypt. No? Kung titingnan natin, sa loob ng 40 years, kung titingnan natin, nasa kanya po ang lahat. Pero, kung titingnan din po natin bilang isang tao, no? Naroon pa rin po yung kanyang pag-uugali na medyo mainitin ang ulo, medyo nagdesisyon ng basta-basta. So, that moment, nakikita po niya at kanyang nasusubaybayan po yung mga kababayan niya kung paano po pinapahirapan ng Paraon ang kanyang mga kababayan. So one day, no, nasaksihan po niya ang isa niyang kababayan na kung saan pinaparusahan at binugbog po ng mga taga-Ehipto, taga-Egypt, taga-Egyptio. So, nag-init po ang kanyang dugo, no? At nung siya po lingon ng lingon, tinitingnan niya, walang ibang nakakita, walang ibang tao. Kaya nga po, nirescue niya ito nung binugbog. At agad-agad niya itong pinatay. Napatay niya ito. At pinatay niya at kanyang binaon. So sa pagkakakala niya na wala pong nakakaalam po sa mga pangyayaring ito, no? At yun, sabi nga po ng banal na aklat, walang lihim na manatiling lihim at talagang ilalantad ito. At dahil nga po,
dahil dito, ang sabi nga po, ang titulo po natin is ganito. Disappointment is God's appointment in disguise. Okay? So, kung titingnan natin, no? Ang akala niya, wala nakakita po sa kanya. Wala po nakakita sa kanya. So, in the next day, no? Nakita siya uli ng kapwa Hebreo na nag-aaway. Nag-aaway ito. So, kanyang sinaway. Ang sabi niya, bakit kayo nag-aaway? Sino ang may sala? Sino ang nag-uuna? Sino ang may pakana ng gulo na yon? Sinagot po siya nung isa. Bakit? Sino ba ang naglagay sa iyo sa katungkulan ngayon? Sabi niya. At katulad din ba doon sa ginawa mo nung isang araw na pinatay mo ang isang Ehiptyo? Papatayin mo rin ba kami? So bigla siyang nagulat. Bigla po siyang nagulat. Siya po'y natakot, no? Siya nakaramdam kaagad ng takot. Mayroon palang naka-witness pala sa kanyang pagpatay nung isang Egyptio, no? Egyptian. Sabi niya, delikado ito. Nung nalaman ito ng Paraon, siya po ay pinatugis. At yan po ang dahilan sa pagtakas niya sa lugar ng Egypt. At yan po ang pagkakataon at way ng Panginoon upang iwanan niya ang 40 years na karangyaan, ang 40 years na saan nakalasap siya ng lahat ng bagay, nasa kanyang lahat, power, lahat nasa kanya. Ngunit hindi po siya nag-alinlangan na iwanan ito, not because na siya dahil nga po siya ay tinugis na ng but because mayroon siyang pananampalataya sa ating Panginoon na sa kailanman ang nasa isip niya na hindi din naman siya kabayaan. So 40 years po ito, mga kapatid. No, in other 40 years naman sa buhay ni Moses, nung siya po ay tumakas, no? Nung siya po ay tumakas, siya po ay nakarating po sa lugar ng papuntang Midian po siya. So basahin natin sa Exodus chapter 2 verse 11 naman. Okay. Dito po. Isang araw nang binata na si Moses, pumunta siya sa mga kadugo niya at nakita niya kung paano sila pinapahirapan. Nakita niya ang isang Ehipto na hinagupit ng isang Hebreo na kadugo niya at lumilinga si Moises sa paligid kung nakatingin at wala na siyang nakita, pinatay niya ang Ehipto. Ganito po. So, nang nalaman ng Paraon, ginawa ni Moises, tinangka niya itong patahin, pero tumakas si Moises papuntang Midian para doon maninirahan. Ngayon, dumating naman nung nakating na po siya ng Midian, no? Dumating po ang 7 anak na babae ng pari ng Midian para umigib at painumin ang alaga nilang mga pastol. Ngunit, dumating din po yung ibang mga pastol at pinalaya sila. At nakita yun ni Moses. At ang ginawa po ni Moses, tinulungan po niya ang mga babaeng ito at pinag-igib niya ng tubig, no, mga kapatid, pinag-igib niya ng tubig at hanggang sa napainom na po pati ang kanilang mga hayop. At umuwi po ng maaga itong mga babae at tinanong po ng kanilang ama na si Reuel kung bakit napaaga ang pag-uwi ninyo. Sabi nila, mayroon kasing nagpapalaya sa kanila doon sa may balon, ngunit napainom naman nila ng maayos ang kanilang mga hayop at sapagkat may tumulong po sa kanilang isang Egyptian. Yung po pagkaalam niya na isang Egyptian po si Moses, no? Kaya nga po tinanong niyo kanilang ama, nasaan siya? Nandoon. Bakit niyo siya iniwanan? Sige, dalhin niyo siya dito. Sabi ng ganon. Okay. So tinawag nila agad-agad si Moses, no? At sila ay nagpakilala, nakilala po ng ama ni Reuel, no? At sa pagkakataon na yon, no, sila po ay sa maiksing kwento, no, sila po ay nagkapalagay ng loob sa anak naman nito na isa na si Zipporah. Amen. Okay po. So in his another 40 years, he had nothing, no? Wala siyang mga kayamanan, wala siyang power. So siya po ay nagiging pastol doon sa mga karniro o mga kambing po na sa mga magulang po ni Zipporah. Amen. So kung titingnan natin, wala siya, talagang zero siya. Mula from he had everything going to he had nothing.
So kung titingnan natin mga kapatid, gaano kaya kahirap sa isang tao na kung saan nalasap na po niya ang lahat-lahat, nalasap na po niya ang karangyaan, at bigla na lang ito niyang iwanan at harapin niya ngayon na talagang walang-wala siya. So bilang mga Kristiyano, paano kaya natin mapaglabanan ito kung wala tayong pananampalataya sa ating Panginoon? No? Bilang mga Kristiyano, no, kung alam ko po na napakahirap unawain ang mga bagay nito, kung titingnan natin kasi, mayroon na tayong lahat eh. Palagay natin, mayroong pangyayari sa buhay natin o mangyayari sa buhay natin na nasa atin na ang lahat. Tapos bigla na lang mawawala. No? At haharapin mo ngayon ang 40 taon muli na talagang wala-wala, na walang-wala ka. Ngayon, tingnan natin dito sa loob ng 4 na taon sa buhay po ni Moses, no? Dahil walang-wala siya, siya lamang ay isang pastol, siya lamang ay tagabantay, tagapagpakain ng mga karnero at mga kambing na sa mga magulang ni Sipora. Hanggang siya po ay nakarating doon sa bundok ng saan bundok yon? Siya po ay nakarating sa bundok ng saan na ba yun? Sinai. Okay. Siya po ay nakarating sa bundok ng Sinai. Okay. At nung nakarating siya doon, nakita po niya, no? Nakita po niya ang isang mababang puno na naglalagablab. Sa pamamagitan po na inutos kasi ng Panginoon ng kanyang anghel na pupunta doon sa kahoy na yon, at sa pamamagitan po na anghel na nagkatawang apoy, no? Naglagablab po ito at nagtaka po si Moses, no? Ano bang klaseng kahoy yan na naglagablab? Sabi ng ganon. Bakit hindi nasusunog? So, hanggang sa palapit siya ng palapit, at biglang mayroong pong tinig siyang narinig, hanggang dyan ka na lang, sabi ng ganon. At tanggalin mo ang iyong sandalyas, sapagkat ito po ay this is the holy place, sabi niya ng Diyos, sabi ng ganon. So, tinanggal niya ang kanyang sandalyas, at doon po, that moment po, yun po ang pagkakataon na mag-umpisa na po ang another year po, no? Ang another year po sa buhay, another 40 years sa buhay po ni Moses with an extraordinary anong tawag nito? Another 40 years po sa buhay po ni Moses with extraordinary, nakasama po niya ang ating Panginoon, and he become an extraordinary also. Okay? Moses became an extraordinary because he is extraordinary God also, and he became an extraordinary also si Moses. No? Amen? Okay po. So, simula po doon, nakipag-usap po sa kanya ang Panginoon. At ganito po ang kanilang mga pag-uusap. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, Moses, no? That time, kung na-explain na yata ni Pastor Pam about, pagka yung pangalan mo daw ay binabanggit ng ang kanilang mga kahilingan, sila po ay pinapahirapan doon sa Egypto, at nais na po nilang makalayo doon. At nais na po nilang makaiwas na po sa mga paghihirap na yon. Kaya nga po, pinili kita at ikaw ang gagamitin ko upang sila po ay ilayo o itakas doon sa Ehipto. Ngayon, kung titingnan natin, maraming mga ito po, mayroon po itong malaking aral na magbuhat po ito. Marami pong mga pagtanggi si Moses, maraming mga kadahilanan, no? Marami po siyang mga excuses na kung titingnan natin. Kayso, hindi siya magaling magsalita. Kayso, bakit siya? Kayso, bakit hindi kaya? Kasi nandoon yung kanyang yung kanyang pag-aalinlangan, baka hindi siya pakikinggan, no? At kung paano ang kanyang gagawin, no? Kaya nga po binigyan po siya ng instruction ng Panginoon kung ano po ang dapat niyang gawin, no? Ngunit talaga ang dami excuses ni Moses.
Hanggang sa nagalit na sa kanya ang Diyos. Kasi ang sabi niya, bakit ako? Huwag na lang ako. Kasi ganito, marami akong mga hindi maganda sa buhay ko. Bakit ako? Hindi ako marunong magsalita, utal ako kung magsalita, paano nila ako paniniwalaan? Kaya nga po nagalit ang Panginoon, o sige, si Aaron na lang ang magsasalita para sa iyo. Amen? Si Aaron na lang daw ang magsasalita para sa iyo. At siya, kunyari, siya ang Diyos na nagbibigay ng instruction kay Aaron. Okay, so, yun na nga. So, unang pagkakataon, sa panibagong 40 years sa buhay po ni Moses had an extraordinary life, no? Sila po nung una nilang sabi niya, ano po ba ang gawin? Sabi ng Panginoon, gagawa ako ng mga himala upang mapapaniwala, upang matatakot ang Paraon, upang ang mga kababayan mo ay paalisin na niya sa kanyang bayan. So una po, no? Sinubukan po ng Panginoon, sabi, ano bang mayroon ka ngayon? Sabi ng Panginoon kay Moses, ay itong tungkod lamang. O sige, yung tungkod mo, itapon mo, ibaba mo yung tungkod mo. Ngayon, nung itinapon po ni Moses yung kanyang tungkod, naging ahas po ito. Naging ahas. So, isang makabandag na ahas. So, natatakot po siya. Talos tumakbo po siya. So, sabi po ng Panginoon, sige, hawakan mo ang buntot. So, hinawakan niya ang buntot at bumalik ito sa pagiging tungkod. Okay? So, pangalawa po, ang sabi niya, ipasok mo yung kamay mo sa iyong bulsa, at nung pinasok naman niya sa bulsa, no, nung kanyang tinanggal, ay naging pumuti agad ito. Nagkakaroon ng isang matinding karamdaman. Ngunit sabi na po, sige, ibalik mo sa bulsa mo. At agad-agad naman itong bumalik. Okay. So, marami pong ginawa ang Panginoon upang maihayag ang kanyang kapangyarihan. Okay? So, yung una na po, yung pagiging ahas ng tungkod, nagkakaroon ng sakit yung kanyang kamay, at nung nandoon na po siya, sa harapan ng kanilang salamangka. Ngunit yung mga ahas, kita po ng tungkod na naging ahas, at yon. At hindi pa rin sila naniniwala. Okay? So, pangalawa pong ginawa, no, ang tubig, ng Panginoon, sige, ano mo yung tubig mo sa tubig upang maging dugo ito. So, ibinaba niya yung kanyang tungkod sa tubig at naging dugo naman ito. At nagawa rin ito ng mga salamangkero. Nung kita ng salamangka, naging tubig din po ang dugo. Okay? So, pangatlo po, nung sabi ng Panginoon, yung Paraon. Ito kasi ang ginawa ng Panginoon. Pinatigas niya ang puso ng Paraon upang kanyang kapatid. So, parang pinaglaruan na si Moses ng ating Panginoon. Kung titingnan natin, bakit? Sinadya naman pala niya na patigasin pa ang puso para hindi siya maniniwala sa anumang mga ginawa ni Moses, no? So, pangatlo po niyang ginawa, no? Sige, sabi gano'n, pupunuin natin ng palaka, no? Ang kanilang, no? Mag-isa bahay, punuin natin ng mga palaka. Okay? So, agad-agad na nangyayari. Mga salamangkero, sila din po ay nakapag-produce din po ng mga palaka. Palaka, punong-puno na po, no? Punong-puno na po talaga yung kanilang lugar. Ang sabi ng Paraon, o sige, sabi ng ganon, ipanalangin ninyo ako at ibibigay ko na yung gusto ninyo. Okay? So, pinapanalangin po nila na mawala. Ngunit ganon na naman, nagmatigas na naman ang Paraon. Hanggang sa sabi naman ng iano mo yung tungkod mo sa alikabok upang maging mga lamok naman ito. So, nung binaba niya ang kanyang tungkod sa mga alikabok, naging mga lamok ito. At sa pagkakataon na ito, na po ang mga salamangkero. Hindi na po nila kayang gawin ang ni Moses sa mga oras na ito. Ngunit ganun pa man, dahil nga pinatigas ng Panginoon ang puso po ng para,
wala pa rin nangyayari. Hanggang sa na pinadalhan na naman ng sakit, hanggang sa sinaboy niya yung abo at nagkaroon ng mga bukol ang mga hayop at ang mga tao. But still, matigas pa rin, nagmamatigas pa rin ang Paraon dahil nga, pinatigas nga at sinadya nga noon na hindi maniniwala at maging matigas ang puso po ng Paraon upang maipakita nga niya ang kapangyarihan niya bilang isang. Kasi nagpaulan siya ng maraming yelo na kung saan lahat ng mga pananim ay masisira dahil ang lalaki ng mga yelo. So, ganun pa din ang nangyayari, no? Ganun pa rin ang nangyayari. Hindi pa rin Paraon maitakas na ang mga Israelita at ang kanilang mga ari-arian madala at kanilang mga hayop madala. Ito ng Panginoon, sa ulitin ko po, upang, ang sabi po doon, upang may maikwento kasamahan doon sa magiging nilang mga anak, sa kanilang apuhan, kung paano makapangyarihan ang Panginoon. Wala naman ng balang na sobrang dami, no? At hanggang sa binalot din ito ng niya at sinabi nga ng Paraon, o sige po ng mga karwahe ng mga Paraon, no? Mga sundalo, sila pa hinabol. So habang sila po ay hinabol, no, habang sila nagpapahinga, nung palapit na po ang grupo ng Paraon na silang tutugoy sa kanila, no, nung sila naglalakbay kasi, paggabi, pag-araw, naroroon yung clouds na sinisilungan nila habang sila naglalakad. Pagdating naman sa gabi, naroon yung haliging apoy na nagsisilip yung ilaw nila habang sila naglalakad. Amen? So that moment, habang sila po ay nagpapahinga, habang parating po ang grupo ng Paraon, sila po ay ginugulo po ng Panginoon, no? Upang hindi sila makarating kaagad sa kinaroroonan po ng nila ni Moses at sa mga grupo niya. So yung pagbiyak po ng dagat, mga kapatid, nung pagbiyak po ng dagat, no? Hindi po basta-basta na pagbaba ng kanyang tungkod, no? Biyak agad yung dagat according sa mga nakikita natin sa mga pelikula. Pero kung titingnan natin dito sa aklat, no, sa banal na aklat, no, isang halos magdamag na umihip yung hangin na nakafocus doon sa dagat hanggang sa nahati po ang dagat, no? So yun po ang nangyayari, sila po ay nakatawid, nung sinubukan naman silang habulin, ibinalik naman sa pamagitan ng uli ng hangin ang tubig at lahat sila ay namamatay. Ngayon, nasa kawalan na po sila ni Moses. Maraming mga pagkakataon o marami na pong ginawa ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa grupo po nila. Pero naroon pa rin ang katigasan ng kanilang mga ulo. Naroon pa rin yung kanilang mga kaisipan na kung minsan, kahit literal na po nila nakikita ang kapangyarihan ng Panginoon, sinusuway pa rin nila ito. Yan po, ganun po katigas ang kanilang mga ulo. Magpasang hanggang ngayon, kahit tayong mga Kristiyano na, ay ganun din po. No? Kung minsan, sinusunod pa rin natin ang mga sarili natin. No? Kung minsan, no, kung ano talaga yung kalooban ng Lord, hindi pa rin natin ginagawa, kundi yung gusto pa rin natin ang ating sinusunod. Yan po ang dahilan, mga kapatid, kung bakit hindi po naabot ni Moses ang lupang pangako. Dahil po sa katigasan ng ulo ng lahat ng mga Israelita at dahil sa mainitin din po ang ulo ni Moses at pinapatulan naman niya yung kanyang plaques na kung saan kanyang pinapanganaan. At doon din po ay nadismaya din po sa kanya ang Panginoon, kaya nga po ang sabi ng Panginoon, hindi po mararating ang lupang pangako. Ngayon, mga kapatid, sa sitwasyon po natin at sa buhay po natin, no? Sa sitwasyon ngayon, sa pandemic na nangyayari ngayon sa buong mundo, tingnan natin yung mga ginagawa ng Panginoon, no? Doon sa lugar ng Ehipto, sa lahat na ginagawa niya doon, lahat yung kontrolado niya.
Kaya nga po, kung titingnan natin, sa ngayon, itong pandemic o itong COVID-19, kontrolado ito ng ating Panginoon. At may purpose po siya kung bakit niya pinahintulutan ang mga bagay na ito. Kaya nga po, titingnan natin at susumahin natin yung lahat ng nangyayari noon bago po talaga naintig o natakot ang paraon. No, ang daming mga kababalaghan na nangyayari, which is kapahintulutan o kagagawa ng ating Panginoon. Kaya nga po sa mga oras na ito, imbes na tayo po ay matatakot, no, kailangan kumapit po tayo sa ating pananampalataya. Amen? Kailangan tayuan po natin ang ating pananampalataya at paniwalaan natin ang mga pangako sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. Kasi nga po, lahat ng ito, may purpose, may divine purpose po ang ating Panginoon. At isa lang po ang nais niya. Amen? Isa lang po ang nais niya. Nais po ng ating Panginoon na sundin natin ang kanyang kalooban. Nais po ng Panginoon na bigyan natin siya ng oras, bigyan natin siya ng pansin. At nais niyang ipakita sa buong sangkatauhan na siya ang makapangyarihang Diyos na may kontrol ng langit at ng lupa. Siya lamang nag-iisa, no? Kung ano po ang nais niya mangyayari. Kung nais niya na mawala na ang COVID ngayon at babalik na ang normalidad sa buong mundo, mangyayari yan. Sapagkat siya nga po ang may kontrol ng lahat. Kaya nga po, instead na tayo po ay magpapanik, mga kapatid, tayo po ay maguguluhan, o tayo po ay malulungkot, o tayo po ay makakaramdam ng takot, sa nakaraan nating mensahe, kailangan po nating pairalin na manaig po ang ating pananampalataya. Talunin natin ang mga takot na ito, talunin natin ang mga agam-agam na ito, talunin natin ang anuman ang mga naramdaman natin sa mga sarili natin, pairalin natin at patatagin natin ang ating pananampalataya. Kailangan tumayo po tayo sa tamang pundasyon sa katuruan po ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat yan lamang ang dahilan, yan lamang ang siyang susi upang mapagtagumpayan natin ang pandemic na ito, mapagtagumpayan natin ang mga paghihirap na ito. At aasahan natin, mga kapatid, na hindi lamang ito ang mangyayari pa. Mayroon pang mga paghihirap na kaharapin natin sapagkat nakasulat sa banal na aklat. No? Nakasulat sa banal na aklat. Kaya nga po dapat tayong maging matatag at panatilihin natin ang focus natin sa ating Panginoon Jesucristo, sapagkat ang sabi niya, wala tayong dapat katatakutan. Hindi tayo dapat matatakot doon sa mga pumapatay ng ating katawang lupa. Bagkus tayo matatakot doon sa may kakayanang pumuksa ng katawang lupa at the same time na pumupuksa ng ating mga kaluluwa. So napaka-importante po, mga kapatid, ang tayo po ay mananatiling we need to stand still, no? Kailangan nating maging matatag, no? Habang hinaharap natin ngayon ang pandemic na ito, habang hinaharap natin at hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik, kailangan nating maging matatag sa lahat ng oras. So paanong kaparaanan? Kailangan lagi tayong nakakonek sa kanya, katulad nga po ng isang sa supply po ng kuryente o sa bahay ng individual natin, no? Kung hindi po tayo nakakonek sa main source, wala po tayong ilaw. So kailangan po natin nakakonek lagi sa source kung saan ang ating Panginoong Jesucristo, upang magkaroon tayo lagi ng pag-asa, upang magkaroon tayo lagi ng liwanag, sapagkat napakahirap po lumakad sa mundong ito na sa kadiliman. So sa pamamagitan po ng mga salita ng ating Panginoon at sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa Kanya, magkaroon po ng liwanag ng ating daraanan upang sa ganoon hindi po tayo mapapahamak. Tandaan natin ito, mga kapatid. Isang kapahamakan isang kapahamakan ng isang mananampalataya o sa isang individual, ang dulo po sa kanyang gagawin na kung saan sinunod po niya o susundin niya ang kanyang nais. No, kailangan nating sumunod sa kalooban ng Panginoon kung gusto mong magtatagumpay. Huwag nating sundin ang mga sarili nating nais, huwag nating sundin ang mga sarili nating mga plano, huwag nating sundin ang mga sarili nating nararamdaman. Bagkus ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng bagay, sapagkat yan po ang kanyang nais, yan po ang kanyang kalooban ng bawat isa. Ayon niya na may mapapahamak sa sinuman sa atin, at ang gusto niya na mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga pagsubok sa buhay, sapagkat sa pamamagitan po ng mga kapagsubukan, doon po matitest po ang ating pananampalataya. Without
Kung walang kapagsubukan, hindi po matitest ang ating pananampalataya kung gaano na po tayo katatag. Kaya nga po pinahintulutan ng Lord sa buhay ng bawat isa na tayo makakaranas ng mga kapighatian, na tayo makakaranas ng mga kapagsubukan, sapagkat ang nais ng Diyos na magiging matatag po tayo sa pamamagitan po ng mga kapagsubukan na ating harapin. Sapagkat pag mapagtagumpayan natin ang mga kapagsubukan ito, pag mapagtagumpayan natin ang mga problemang ito, mayroong isang malaking blessing naman na ipagkaloob niya sa atin. So tandaan natin mga kapatid, hindi po susi ang pagsuko sa lahat ng mga problema, hindi po susi ang pag-iwas sa anumang mga problema, bagkus ang gagawin natin, idulog natin sa Panginoon, anuman ang mga problema, mayroon ka ngayon. Anuman ang mga bagay na nasa sarili mo ngayon na napakahirap po tanggalin, subukan mong ilapit sa Panginoon. Tiyak na mapagtagumpayan mo yan. So you need to conquer your fear. So sa pamamagitan po ng ating pananampalataya, kailangan nating idulog sa Lord ang mga bagay-bagay na kung saan nais mo. No? Maging mga personal na bagay, maging sa mga pangarap mo, maging sa mga mission mo, maging sa mga vision mo, kailangan po nating panatilihin yon sa ating Panginoon, sapagkat siya lamang, hallelujah, ang dapat nating sundin. Siya lamang ang dapat nating tularan, sapagkat kung paano niya tayo tinubos doon sa ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang mga paghihirap, kung titingnan natin matinding paghihirap ang kanyang dinanas, bago po natin nakamit ang kaligtasan na pinagkaloob niya sa atin. No? Kung titingnan natin na doon yung kanyang pagsunod, bagamat pwede rin po siya mag-refuse doon sa kanyang misyon, doon sa nais ng Ama, pwede po siyang mag-refuse. Ngunit hindi po hindi po niya sinunod ang kanyang sarili, ang kanyang nararamdaman, hindi po niya ito sinunod. Bagamat nagkakaroon po siya ng matinding takot, ni kahit po yung kanyang pawis ay nagiging dugo, kung titingnan natin, matinding takot ang kanyang nararamdaman, sapagkat nakikita po niya at alam po niya kung ano ang mangyayari sa kanya bago po niya makumpleto ang kanyang misyon. Ngunit hindi po niya ito inalintana, alang-alang po sa pagmamahal niya ng bawat isa sa atin. Sapagkat nino man sa atin ay walang kakayanang liligtas ang ating mga sarili. Nino man sa atin ay hindi po maliligtas sa law na pinagkaloob sa buhay ni Moses noon. Sa 10 Commandments, hindi po tayo naliligtas. Kasi nga po, kung may maliligtas sana doon, hindi na kailangang ibigay pa ang kaisa-isang anak ng ating Panginoon. So kung titingnan natin mga kapatid, sa pamamagitan po ng bagong utos ng ating Panginoon, nagbigay kasi siya ng panibagong utos bago po niya nilisan ang kanyang mga apostol. Ang sabi niya, kasi nga po doon kaya naibigay niya ang bagong utos na yon. Kasi nga po nakikita po niya doon sa mga apostol, kahit sila ay mga apostol na, kahit sila ay mga pinili na, ang hindi pa rin pagkakaunawaan ng bawat isa. Nadoon pa rin yung pataasan po na kung sino ang pinakadakila sa kanila. Diba? Na nagpataasan pa rin sila, na doon pa rin yung competition. Wala, hindi pa rin umiiral ang pag-ibig. Kaya nga po sabi ng Panginoon kay Pedro, kung hindi ako nagkakamali, sabi ni Pedro, pwede ba akong sumama sa iyo? Ang sabi ng Panginoon, sa ngayon hindi pa kayo makakapunta. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, kailangan muna nyo magmahalan. Kailangan muna nyo magmahalan ng bawat isa. So kung kaya nga po nagkaroon ng bagong utos na kailangan po nating magmamahalan. Ngayon, napaka-importante talaga ang pag-ibig na ito. Kailangan nating mahalin ang ating kaaway, which is napakahirap. Mas lalo nang kailangan nating mahalin ang ating mga kamanggagawa sa ubasan po ng ating Panginoon. No, napaka-importante po ang pag-ibig. Kaya nga po, nung sinabi nga po ni Pedro na kung pwede ba siya makasama at that moment, hindi pa po. Hindi pa po, sapagkat hindi pa po sila ready. Sabi ko nga po sa inyo, nung that moment na kasama pa po ng Panginoon ng ating mga apostol, hindi pa po sila ganun kahinog. No? Nagkaroon na sila ng katatagan at talagang matibay na pananampalataya nung sila po ay naging napuspos na po ng banal na espiritu, nung si Jesus po ay umakyat na po pabalik sa langit. Ngayon, balik po tayo rito sa kay Moses. Kung titingnan natin yung paninindigan ni Moses, kung titingnan natin, bagamat naroon din po ang kanyang pagkamainitin ng ulo, nandoon din po kung minsan ang kanyang pag-refuse sa nais ng Panginoon, nandoon din po yung hindi nawawalan ng katuwiran, no? Hindi po
po nalalayo yan sa ating mga Kristiyano na kahit tayo mga pinili na. Kung minsan, ikinikiit natin yung sarili natin. Kung minsan, nangibabaw yung takot natin. Kung minsan, yung mga idea natin ang nais nating masunod. No? Ba't hindi po yung kalooban ng Panginoon? Kaya nga po sabi ng Panginoon, kung gusto mong magtatagumpay ka, kung gusto mong mananatili ako sa inyo, at pag mananatili ang pag-ibig ko sa inyo, kailangan sundin ninyo at mahalin ninyo ako. Sapagkat kung tunay niyo akong kinikilala, kailangan ninyong gawin ang aking kalooban. So tayo po ay pinili ng Panginoon, mga kapatid, hindi para sa wala lamang. Lalo na po sa lahat ng may membro ng OICCLG, no? Tayo po ay pinili ng Panginoon at pinahintulutan na makasilong sa kanyang iglesia. Kaya nga po, kailangan natin ihanda ang ating mga sarili. Hindi po tayo mananatili na kung saan tayo. Kung tayo every may gawain, tayo nakaupo lamang. Kaya nga po, dapat natin lagi isa puso bawat oras na kung saan may nagmimensahe po patungkol sa salita ng Panginoon. Sapagkat yan po ang magbibigay sa atin ng katatagan, magbibigay sa atin ng desire upang maibigay din po natin at mai-offer natin sa Panginoon ang ating mga sarili. Ang nais ng Panginoon na tayo maglingkod sa Kanya, kaya nga po tayo Kanyang pinili at tayo Kanyang hinirang. Ang nais ng Lord, gamitin natin ang mga talentong pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin, hindi para sa wala lamang, kundi para po sa Kanyang kapurihan. Sapagkat bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng Panginoon ng mga talento na kung saan sinadya niyang magkaroon ka ng ganon upang magagamit mo ito para sa kanyang kapurihan. Kaya po mga kapatid, huwag tayong matakot. Kung nais ng Lord na tayo tumayo at maghayag ng kanyang banal na salita, tumayo po tayo sapagkat hindi po ikaw ang gagawa, hindi po ikaw ang magsasalita, kundi ang Diyos ang magsasalita para po sa inyo. Katulad nga po ni Moses, no? Bagamat siya utal magsasalita, pero for the glory of God, gumamit rin po siya, ginamit niya si Aaron bilang kanyang tagapagsalita upang sa ganon, maihayag po ang kapurihan ng ating Panginoon. Tuwing tayo tumayo po sa harapan ng madla, tuwing tayo po ay nakaramdam ng takot, nakaramdam ng panginginig, isubmit natin lahat yan sa ating Panginoon. Sapagkat hindi ikaw ang magsasalita sa moment, sa time na ikaw po ay tatayo. Hindi po ikaw ang magsasalita. Ang banal na Espiritu, sa gabay ng banal na Espiritu, at ang Diyos ang magsasalita para po sa inyo, para po sa atin. Kaya nga po, huwag tayong matakot, huwag tayong makatibili, huwag tayong makalinlangan kung sasabihin po ng pamunuan ng OICCLG na tumayo ka, magsalita ka para sa kapurihan ng Panginoon. Huwag kang matakot, huwag tayong makalinlangan sapagkat nariyan ang pangako ng Panginoon, kailanman hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pahabayaan. Kaya nga po mga kapatid, wala tayong iwas, wala tayong mga dahilan. Katulad ni Moises, ang dami niyang dahilan, ang dami niyang gustong pag-iwas, pero wala po siya nagagawa. Gayon din po si Jonas, no? Kung ano-ano na pong ginagawa niya para lang makaiwas siya sa kalooban ng Panginoon, usanais ng Panginoon, ngunit wala pa rin siya magagawa. Kaya nga po, ano man ang iniisip mo ngayon, kung sa tingin mo na kaya mong iwasan ng Panginoon, hindi mo po siya pwedeng iwasan. Kung gagamitin kanya. At ang gagawin mo na lamang ay i-rely, ipagkatiwala mo sa kanya ang lahat, isubmit mo sa kanya ang lahat na mga nasa sa inyo ngayon, nasa sa atin ngayon, isubmit natin sa Panginoon, sapagkat yan ang kanyang nais. Kung ano nais niya mangyayari yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, sa mga oras na ito, hinihiling ko po ang lahat na huwag tayong matakot, lalo na po sa sitwasyon ngayon. Bagkus, magpatuloy tayo sa ating gawain, magpatuloy tayo sa ating obligasyon bilang kanyang pinili. Katulad nga po ni Moises, ulitin ko po, naging sumunod siya, no? Sumunod po siya sa ating Panginoon dahil despite po sa kanyang mga kadahilanan, despite po sa kanyang mga nararamdaman, despite po sa kanyang mga kulangan, ngunit ang Lord po ang gawa ng kaparaanan upang mapunuan ang lahat ng ito. At siya po ay nagtatagumpay kahit po siya po ay hindi po nakarating sa lubang pangako, ngunit ang pinaka-mission niya, ang nais ng Panginoon na mailikas niya, matanggal niya ang kanyang mga kababayan sa lugar ng Ehipto. At yun po ang nangyayari at nagawa po niya yun. Even though hindi siya nakarating doon sa lubang pangako. Victorious pa rin kung titingnan natin sapagkat ang pinaka-mission niya ay ilikas ang kanyang mga kababayan sa bansa ng Egypt. Maraming salamat po. Sana po ay mayroon po tayong natutunan mga kapatid. Huwag po tayong sumuko, no? Lalo na po sa panahon ngayon, huwag po tayong sumuko sapagkat alam po natin na may purpose po ang Panginoon kung bakit niya pinahintulutan ang mga bagay nito. At ulitin ko po at babanggitin ko po muli sa mga nabanggit ko po sa mga nakaraang mga preaching na huwag tayong mag-focus sa mundong ito,
huwag tayo mag-focus sa anumang mga bagay, anuman ang mga trabaho mayroon ka ngayon, gaano man kalaki o ang kinikita mo sa trabaho na yan, kung ang sabihin ng Lord sa iyo na umalis ka dyan, i-give up mo yan at maglingkod ka sa akin, gawin mo sapagkat alam ko na hindi ka pababayaan ng Panginoon at alam ko na i-provide ng Lord sa buhay mo ang lahat mong pangailangan kahit wala sa iyo ang trabaho na yan. Amen? So, mga kapatid, focus po tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Focus po tayo at patatagin natin ang ating pananampalataya sapagkat yan po ang ating nag-iisang mga sandata. No? Kailangan natin isuot natin lagi ang baluti na pinagkaloob sa atin ng Panginoon upang mapaglabanan natin ang lahat ng mga hamon sa buhay habang hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik. So, sa muli po ay maraming salamat po doon sa ating mga kapatid sa bansang Pilipinas na patuloy nagsusubaybay sa gawain ito at maging sa aking mga kapatid sa buong UICCG family. Maraming salamat po muli sa inyong presensya na kung saan kayo po ay nakikinig at patuloy na nakikinig sa salita ng ating Panginoon. Nawa po, mayroon po tayong mga natutunan po regarding po sa buhay ni Moises, regarding po sa kapangyarihan po ng ating Panginoon na tunay at totoo na siya nga ang may control sa lahat ng bagay sa mundo ito. Lahat na narito sa mundo ito ay kontrolado po natin Panginoon. Kaya kahit anong gawin natin pag-iwas, kahit anong gawin natin pag-refuse sa kanyang kalooban, walang magagawa sapagkat ang kanyang kalooban ang mangyayari sa buhay natin. Maraming salamat po muli at magandang hapon at tanghali po dito sa bansang Saudi Arabia at magandang hapon po sa bansang Pilipinas. Patuloy po natin siyang awitan at pasalamatan natin siya sa katagumpayan po ng kanyang gawain sa hapon na ito. Maraming salamat at God bless us all. Kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng pintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Yung mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Sa pagkatunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan
tibay na sandigan. Sa bawat tighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangang hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah, Lord. Yes, Lord, maraming salamat, Father God, for the victory that you will give to us, Father God. Nawa, O Diyos, hallelujah, ang salita na siyang narinig namin sa araw nito, ito'y magiging sandata po namin, Father God, habang hinihintay namin at hinaharap namin ang pandemic na ito, Father God. At Lord, hallelujah, nawa, O Diyos, sa bawat minuto, sa aming mga plano sa buhay, sa mga vision, mga mission namin, Father God, ikaw ang laging manguna sa bawat isa sa amin upang kami po ay magtatagumpay. Ipagkatiwala ko po sa inyo ang bawat gawain na gagawin namin sa UICCLJ upang sa ganoon lagi po kami magtatagumpay. Mula po, Diyos, sa prayer chain na aming ginagawa, maging sa devotion, Father God, maging sa mga Bible studies, maging sa praise and worship during Friday, Father God. Ipagkatiwala ko po sa inyo lahat ng gawain na ito at pangunahan mo po ang bawat isa. Bigyan mo po ng katalinuhan ng bawat isa upang sa ganung parigan, lalo po kaming mananagumpay sa bawat oras, sa bawat minuto ng aming mga buhay. Maraming salamat yung presensya at nawa, O Diyos, gabayan mo po ang bawat isa sa hamon ngayon na aming hinaharap. Proteksyonan mo po ang bawat isa, most especially to our brethren who are working in the hospitals, parigan. They are very prone to this virus, parigan. Cover them always, parigan, with your powerful hands. Shield them always, parigan, with your holy blood, that there is no viruses can penetrate in the physical body in the name of Jesus. In the name of Jesus, teach us always, Father God, and show us always your power, Father God, upang sa ganun, Father God, patuloy kaming mananatili sa iyong presensya, patuloy kaming sumusunod sa iyong kalooban, Father God. At lahat po na nasa sa amin ngayon, lahat naming mga vision, lahat naming mga mission, lahat naming mga nais, lahat naming mga will, we will submit it all unto you, Father God, sapagkat yan po ang nais mo bilang yung mga hinirang, bilang yung mga anak. At sa mga oras na ito, Father God, hallelujah, nais ko pong ibigay sa lahat, hallelujah, ang isang blessing, Father God, na ang proteksyon na nagmumula sa inyo, sa amin nawa ang lahat, ang mga pagpapalang nais po ng iyong mga anak, at ang proteksyon na nagmumula po sa inyo ay mananatili sa bawat isa sa amin, Father God, sapagkat ikaw ang Diyos, ikaw ang may control ng lahat ng bagay sa mundong ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Paalam ka na. Kailan na? Masarap Kailan ka na? ulam namin. Paalam ka na muna. Okay po, paalam na po sa inyong lahat, mga kapatid. At sige po, ihain na po ninyo yung mga pagkain ninyo. Sapagkat kayo po, ihain na po namin yung niluto ni Brother Marvin na pangalan nun? Kare-kare. Kare-kare, ang sarap. Kung dito lang kayo, makatikim din kayo ng masarap na pagkain. Maraming salamat po at God bless us always. Thank you, Lord. Bye-bye. Bye-bye po. God bless sa lahat.